Okay, so wala kang experience, wala ka pa nagagawang video, at hindi mo alam paano ka magsisimula or paano mo malalaman kung ano yung magugustuhan ng kliyente mo. Now, here's the thing though, isa to sa mga pinaka underrated na strategy na hindi ginagawa ng marami kasi maraming nag-advocate na wag actually gawin. Kung ano man to, let me share you, ito ang pag-provide ng free work. Now, free work doesn't really sound sexy kasi una-una, di ba? Libre lang. Mag-e-effort ka sa isang bagay na alam mong hindi ka bayad. And that is kind of like unfair naman, di ba? Kasi kung tutusin, bakit ka magtatrabaho kung hindi ka naman bayad? Now, pagdating sa creatives, napaka-common neto, pero isa sa mga pinakamahirap gawin is paano magsimula. Pag wala kang project, if wala kang experience na nagawa, edi ibig sabihin lang nun, you are worthless. Basically, kasi ganito na lang. Tingnan natin to mula sa perspective ng mga recruiters. Kung isa kang aplikante na wala talagang experience, bakit ka namin kukunin? Sa mata ng recruiters, kung wala kang experience, obviously hindi ka nila kukunin. At mas mahirap makakuha ng mga project na kung personal portfolio lang ang ginagawa mo. So like example, gumawa ka ng short film. Good yung short film, I think satisfactory siya. But the thing is, since hindi siya applicable sa kliyente, in a kliyente setting, hindi ka talaga nila makukuha as a service provider. And for one simple reason, kasi yung mga gawa mo is more of a personal endeavor at wala kang nagagawa pang video para sa iba. So how do you get this? Again, babalik tayo doon sa idea na we have to do free work. Now, is free work necessary? Well, no. Kasi una-una baka pwede ka naman makahanap ng trabaho by just simply using the existing portfolio na meron ka. But having free work gives you the leverage to get more clients. Here, let me give you an example. So merong isang maliit na restaurant. Actually, ito siya. That restaurant na yan. He is owned by my good friend. And then I said, you know what? Paano kaya kung gawan kita ng video? Documentary type, whatever that is. Basta gagawan kita ng documentary, you know, let's hope na maging maganda yung resulta. And eto ang naging resulta. Organic lahat yan. Walang share mula sa isang influencer, nothing. It is just there. And guess what? Napakalaki ng value na na-provide. At alam mo anong resulta dun sa project na yun? Nakakuha ako ng 2 project mula sa isang LGU worth 50,000 kada isang video. So that's like what? 100K. So that's the result of providing free work. Here's another example. Because of those small free stuff, at ang kapalit naman, nagkaroon ako ng kliyente na are paying. These are paying clients na hindi ka binabara. But the thing is, you really need to know kung kanino ka magbibigay ng libreng services. You gotta be smart. Isipin mo siya as parang marketing. I mean, kung ang mga malalaking kumpanya, nagpo-provide sila ng freebies, you know, free na ganito, free ganyan. I mean, why not ikaw? I mean, ano bang mawawala sa'yo? Wala ka namang gagastusin sa libre. Ang kailangan mo lang is magkaroon ka ng sample na work for your niche. Yun lang. Ingat.